In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Wait. So, class, once again, good evening, class. Hope everybody, Good evening, sir. everybody is healthy. Sir? Wait sa class, ha? Alright. So, ang atong isgutan karon, ang ato ang session this evening, continuation no sa structural analysis, part pa na siya sa structural analysis. So regarding ni siya sa ato ang lateral force distribution, no? So may og lateral force distribution related ni siya nga topic dito sa atong static force procedure niya. Dire na siya no, parang baga segue na siya sa ato ang structural analysis kay kumbaga dire naman siya sa lateral force distribution. Kato nang ato na siyang horizontal distribution of lateral forces na bali ba? Niya related po din siya nga topic later on no sa ato ang design sa shear wall. Right, so let me share my screen. Lateral force distribution. I hope it is visible na diya sa inyong end. Right, by the way, ang atong reference nga textbook ani is katukang Dominic Pilla, no? Elementary Structural Analysis and Design of Buildings. Right? Ini nga textbook ko. Na-download naman din ninyo. Ako na siyang gi-add dito sa itong mga reference textbooks, no? Kani nga textbook. Kani Elementary Structural Analysis and Design of Buildings, a guide to practicing engineers and students. Right, ako na siyang na dito niya. Ang atong diskusahan karon is kaning chapter 3, lateral force distribution. Right? Kasi ako nang giingon, importante ni siya kay related ni siya sa topic na to kung mag-discuss og shear wall, no? Kaya di naman itong klase siguro nga nangutan or nagpa-consult sa kuha regarding sa lateral distribution sa forces. Kay naamay ko ang iya naamay shear wall ang iyahang structural system. So bali marag dual system bali ang iyahang class. Something like this, di ba? So, na-discussan man natong dual system sa una.
So it is a combination of structural frames or frames and wall. Diba? Frames and wall ang yang structural system. So it is a good thing kay ang nakakon ko na ni advantage ani is kumbaga majority sa ato ang mga sa ato ang mga lateral forces i-carry karon sa atong wall. Like pwede nimo siya himon nga 75-25 no, meaning 75% sa ato ang lateral forces i-resist sa wall, dayon the remaining 25% is i-distribute dito sa ato ang frames. Or sometimes napoy mo design of 70-30 ano, 70% dito sa mga walls, 30% naman sa atong mga frames. So both instances makaingon ta nga kumbaga dako kay tabang ang walls no in terms of resisting lateral forces. Muna nga kung magkuan ka, kung mag-design ka og dual system, manotice gid nimo class nga gamay ra ang imo ang requirements sa imo ang columns. So mogamay bali ang mga cross-sectional dimensions sa imo ang columns no. Tungod kay inana man no, dili kayo siya stressful ang imong mga framing members tungod kay gina-carry naman sa ato ang or gina-resist naman sa atong walls ang ang majority sa lateral forces. Now pangutanan lang karon sir, unsa na to karon pag distribute karon no sa ato ang mga lateral forces paingon dito sa ato ang shear wall, di ba? Mo na tong isgutan karon no. So next slide, diri ta karon sa kanang gitawag og wall rigidities. Isgutan sa ani. Actually the ang uban ani actually is na-tackle naman nato class no. Wala na ang kabalakan ani. Kumbaga familiar na ta sa ubang nga mga terms ani class no. For example kanang wall rigidities no, sometimes or oftentimes called the stiffness. Di ba? Wall rigidities or stiffness ganun na siya, interchangeable na siya nga mga terms. So kaning wall rigidities will determine how well a wall will react to lateral forces. Di ba? So kung sa bali ang imong how well saka maayo mo ang imong mga walls mo react to lateral forces, mo na wall rigidities. The rigidity of a wall is dependent on, so tulo ni kabuk ang isgutan nga parameters ani no. Ang wall rigidities is dependent on number 1 cross-sectional dimensions, the height of the wall, and the material it is made of. So tulo ka parameters sa ato ang wall no. Ato na siyang ato na siyang i-apply niya. Okay naman ta mag-cite man ta example no. The rigidity of a wall is defined as the reciprocal of the deflection. So muna ni ang kumbaga ang relationship between rigidity and deflection no. Kumbaga rigidity is simply put reciprocal sa deflection. So for example, for wall I, the rigidity R is 1 over delta. So if your deflection is i-symbolize sa delta, reciprocal sa delta no. So naay duha ka types no of walls na atong isgutan karon. Una kaning gitawag nga cantilever wall, o ang ikaduha kaning gitawag nga fixed wall. Right? So una kaning cantilever wall is fixed at base or foundation and is a vertical cantilever. So from the word cantilever, from the word cantilever siya, di ba? So lang siya, wall lang siya meaning, so vertical lang yang So atong illustrate diri, vertical lang yung orientation, pero cantilever siya, naka-fix siya sa base. No? So free din siya dito sa end. So if you subject this into lateral force, no, dito sa free nga end, so mo-deflect ni siya, somewhat like murag may no, kay fix man siya, so mo-tangent pa siya diha, sa din siya mo-deflect pa. So on the other hand, ganun naman ikaduha nga type sa atong wall, kinang gitawag og fixed wall.
fixed wall is fixed at both its base and at the top and restrained against rotation. Right? So, nakaroon, no? Kung atong i-illustrate using a free body diagram, so fixed man siya, fixed at both ends. No, sabot na mo ani kay kung naman siya kaning duha ka wall is just a matter of kinibang iyahang type of support condition, no, on both ends. Na siya fixed. Meaning sa base fixed siya. Dito po din sa ibabaw, fixed po siya, no? Fixed po siya diya pero nani siya ikuan nga mo-translate lang siya. So kung if you subject this, no, with the same lateral force dito sa babaw, so mo-translate lang siya, mo-anal lang siya karon. So mo-tangent siya di gyapon sa ubos. Mo-tangent siya di sa ubos niya, mo-deflect. Niya mabalik ra po din sa tangent na po dito sa babaw, no, mo-ana na sa dayan. So munang fixed wall. Pero actually, dili na siya kay fixed man din, no? Sorry, dili na day. Fixed day, sorry. Dili siya mo-translate class, no? Tangent siya diya, mo-tangent siya diri. Kung dili na to subject, no, sa midpoint. Sa midspan, tangent siya diya, mana dayon. Ana. Pero na po fixed wall nga free to translate, no? Dili siya kuan siya restrain again rotation siya but free to translate katong gi-drawing ka ganina, no? Kumbaga fixed gyapon sa ibabaw sa ubos. Fixed gyapon siya sa ibabaw but free to translate siya. Ana po ang ano po ang symbol ang pag-symbol free to translate. Dili mo siya ruler pero naka-fix na siya din, no? Kumbaga samot lagi na to. Ka-fix gapon siya diha. Pero mo translate siya, no? Free to translate po siya. Dili siya maka-rotate, restrain against rotation nun siya, but free to translate. So na to kung gi-drawing kanina, mo translate siya, mo tangent lang siya diha. Mabalik din dito, mo tangent na sa Nana. Right? Dayon, in terms of deflection, kaya mamatutong isgutan karon para makuha na itong rigidity, kaya rigidity raman ka is just a reciprocal of the deflection, atong i-define karon ang deflection, no? Atong i-compare bali ang deflection sa ato ang cantilever wall compared to the deflection of a fixed wall, no? So, simply put, kung ano gina siya, kanang deflection, no, for both the cantilever and the deflection for the fixed, kung ano gina iyang kanang class. Kumbaga, ang iyang equation is just delta m plus delta v ra gina siya, no? Delta m plus delta v for both these type of walls. Where delta m is the deflection due to flexural bending and delta v dayon is the deflection due to shear. So managlahi lang ni sila karon kay shear pareha man na constant. Dayon managlahi lang sila karon sa deflection. Sa flexural bending day, no. Kay lahi man ang flexural bending sa cantilever o compare nimo sa fixed. Sinani siya inani. Actually kani nga equation inyo ni siyang makuha dito sa ato ang kung i-derive din nato dito ni sa atong structural theory, no? Atong deflection formulas ba. Right? So diri ra sila magkalahi class, no? Diri ra sila magkalahi sa deflection due to flexural bending. Right? So atong usa-usahon kani nga mga parameters. So balik ito, no? Ang delta m delta v are deflections due to flexural bending and due to shear respectively. Then P dayon is the lateral force applied to the wall. H is the height of the wall. A is the cross-sectional area of the wall. I is the cross-sectional moment of inertia, no? Kaning I.
is the moment of inertia of the wall in the direction of the bending. EM is the modulus of elasticity in compression. No, EM, in terms of EM, ning duwag yapon. Then EV, so na EV diya, no? Sa shear naman eh. Sometimes it is referred or gidenote ni siya sa mga textbook as G, no? The modulus of elasticity or the shear modulus, no? Shear modulus of elasticity in shear. So equivalency ani is EV equals 0.4 of modulus of elasticity in torsion. In compression, sorry. No, EV is 0.4 times EM. Right? So timanan tani nga mga kuan class no nga mga deflection kay importante ni siya kay diri bali nato i-derive ang pag-solve nato sa atong rigidities. Once again, rigidity is just simply the reciprocal of the deflection. But later on ato ning kuan no mo evolve pa ni siya kay kung inani mo ganitong formula daghang kayo og kuan no daghang kayo og parameters 1 2 3 4 5, 6. So, unom ka parameters ang imong ano, unom ka variables ang imong i-supply. So, later on, para ma-simplify niya nato, kumbaga, ato na lang ning i-simplify later on using 3 na lang ka parameters or 3 na lang ka variables. Dayon, ang iya na lang, kuan ani, no, atong i-assume nga, like, okay, ang pinaka-common nga kana bang material yung ginagamit para sa wall or reinforced concrete man. So, kuha na lang siya, kumbaga, kuha na lang, bali, ang design na lang, no, ang design cross-sectional area na lang sa ato ang wall, no, ato ang, ang atong basihan. So, later on, ato na siyang i-simplify, no, i-simplify tani karon nga mga equation para magamay karon ang mga kuha ni. Kidagan na kayo og variables class. No? So to illustrate, inani karon ng itsura class sa kung ato balik ni illustrate ang kining cantilever wall compare sa ato ang fixed wall, no? Sa atong fixed wall ug sa cantilever wall. So balik kung cantilever wall ang ato ang i-design, nani karon ang iyang behavior, no? Inani bali ang iyang behavior kining illustration for flexural deformation or ang iyang deformed shape. If you subject this into lateral loads or lateral forces, inani ang deflection in terms sa flexural, no, flexural deformation or flexural bending. While kani naman is kaning deformation is for shear naman siya, no? Shear ni siya nga shape, shear deformation. Like kani naman sumo naman ni ang shear wall deformation for a multi-level fixed wall. Right? So katong gi-illustrate ka ganina, fix mo gani siya, no, fix both kumbaga fix on both diri sa tong base dito sa tong top, kumbaga mukha lang siya, no, tangent lang siya, dili pa niyo nga free siya to no, to deflect. Right? Sinana bali ang illustration na so delta, no, muna yung deflection, no, sa ibabaw. Right, so muna akong gingon, so ang simplified nga kuan ni, ang muna siyang simplified karon nga equation, no, sa pag-derive nato sa deflection of a cantilever wall as well as the deflection of a fixed wall, no. So kumbaga kung inyong tanan pag-ayo, tulo na lang siya ka kuan karon, ginsa man siya pag-kuan, no, ginsa man siya pag-derive diri sa ato ang pakita nako. Diri bali sa ato ang textbook, wala na ako gikuan.